Iba-iba ang paniniwala naming mga mangkukulam. Iba-iba yung mga practice sa mga tradisyon namin. May tinawag na monotheistic, ibig sabihin isang Diyos o isang Diyosan na pinapanampalatayahan. Merong duotheistic, pwedeng Diyosa o Diyos, sabay, pwedeng dilim at kaliwanagan, malaki at maliit. So, yun yung ibig sabihin ng duotheistic. Meron din namang polytheistic na mga mangkukulam na maraming pinapanampalatayahang mga Diyos at mga patron. So, iba-iba yung paniniwala. Ako bilang isang eclectic kumbaga, hindi naman importante sa akin kung marami akong patron o hindi ako tumawag sa patron. Kumbaga, sa practice ko, ang pinili ko kasing landas is yung kadiliman, crossroad, kamatayan, o yung hangganan. So, lahat ng related sa realms na yun yung iniimbokasiya ko o tinatawag ko habang nagre-ritual ako, kagaya ni Goddess Hecate. Si Goddess Hecate kasi, more of kamatayan, more of underworld, more of witchcraft, magic, sorcery, at iba pa. The key bearer, the torch bearer, siya yung gagabay sa taong patay na patungo sa kabilang buhay. At si Papa Legba naman, siya yung Saint Peter ng Christianity na tinatawag ko kapag may gusto akong espiritong kausapin at iba yung lingwahe ng espiritu. Si Papa Legba kasi siya yung may hawak ng susi sa tarangkahan at may kakayahang makipag-usap sa lahat ng uri ng lingwahe na dito sa mundong to. At sumunod naman si Santa Muerte, siya naman yung patron ng kamatayan. Siya yung personification Mexican patron na related sa kamatayan, crossroad, at marami pang iba. So, magkakaparehas lang yung patron na tinatawag ko. Almost same personification, pero iba-iba yung pangalan at iba-iba yung anyo. So, yun. Lahat ng bawat mangkukulam may kanya-kanyang mga gabay. Kahit nga mga albularyo, mga faith healer, lahat sila may kanya-kanyang gabay. Hindi iiral ang isang kapahayagan o manifestation ng layunin when it comes magical working or panggagamot or pangkukulam kung hindi dahil sa mga espiritu o patron na pinili ng bawat practitioner. Way back 2008, nakilala ko si Hecate sa panaginip Talagang hindi ko kakilala. During 2008, mahilig ako magpa-print nun Punta ako sa computer shop. Print ako, research ako ng mga spell, lahat ng spell, kasi mahilig ako sa witchcraft, lahat ng spell, pinapaprint ko lahat yan. Tapos meron akong laging binabasa doon that time, yung invocation of the spirit. So, kumbaga, ang paniniwala ko sa landas ng witchcraft, hindi ikaw yung pipili ng patron. Ikaw yung pipiliin ng patron. At ginagawa ng mga makabagong practitioner ngayon, sila yung pumipili kung sino yung gusto nilang i-work out or i-venerate. Ano ba yung other term doon is yung veneration. Yung i-venerate and then also i-devote. Yung mga devotee. Ganon. So, sila yung pumipili. Pero iba pa rin talaga kapag ikaw yung pinili. Kaka-invoke ko ng invocation of the spirit, malinaw na hindi ako yung pumili dahil unang-una. Yung inuusal ko o dinadasal kong invocation of the spirit, walang pangalan. And then, may mga experience ako na una, nagpakita sa akin sa panaginip. Yung nag-i-invoke ako. Kumbaga siguro dahil kakabasa ko ng mga spell na na-register na sa subconscious ko na hanggang panaginip, dinadasal ko pa rin yung dinadasal ko. Nung sa panaginip dinasal ko, may lumabas na babaeng hubad-hubad na good looking, pero hindi naman ako natakot, pero yun nga, nag-hysterical na yung katawan ko, bangungot na pala yun. So, doon ko napatunayan na kahit good looking yung makita mong spirit, pero energy yun is darkness. Consider na nightmare na yun kasi sobrang intense nung dark energy. So that was 2008.
And then, noong 2009, nagpakita na naman sa panaginip ko, nakita ko yung sarili ko na tinanggal, ako yung nakapako sa krus, tinanggal ako ng babae, binuhat ako. Ang naalala ko doon sa babae yung nanay ko. So, it's a mother. And then, may nakita akong itim na anino ng babae na binangungot na naman ako. Tapos lumipas na naman yung sumunod na taon, year 2010. Tama ba? 2008. 2010. Hindi na siya panaginip. Biglang, yung lolo ko kasi, saka lola ko, lumipat yun sa bahay ko noon. Kasi broken family ko, my mom and dad got separated. And then, ang nangyari, ewan ko yung mami ko, kung nasa Malabon na Botas or nasa abroad siya kasi nag Middle East yung nanay ko nag-work. Doon tumira ngayon yung lolo't lola ko sa bahay. May daladalang mga furniture yung lolo ko na parang Jesus. Nakaano siya sa harapan ng pinto ng bahay. Tapos, nakatingin lang ako doon nung hapon. Dapit hapon, I think pagitan ng alas 2, alas 3. May biglang lumabas na ganun na babaeng matangkad, mga 7-footer siguro yun. Taas eh. Tapos, kulay niya is zero saturation, gray na gray siya, talagang black and white. And then nakamaskara, may corona, detalyado, nakakapa. Sorry, na Crohn. So, sobrang takot ko nun. Well, year 2010, simula 2000, bata ako, nakakita na ako ng multo. Sanay na ako makakita ng multo. Pero natakot pa rin ako, takbo ko doon sa kapitbahay namin yung tita ko eh. Takbo ko, ay may multo, may multo. Doon ako nagsusumbong sa tita ko, lalo na yung manika nilang nagmumulto noon. Pinupuntahan ako sa bahay, nakikita ko yung manika sa reflection. Pag titignan ko, wala naman. Talagang kilala ko ng tita ko, sumbungan ako. Takbo ko doon, pag nakakita ko, hinabol ako ng mga multo ng mga aso sa bakuran. Punta ako sa tita ko. Kahit na yun yung mga sinasabit ko pag nakakita ko ng multo, takbo ko. Kasi duwag pa ako nung panahon na yun. So, yun, nung nakita ko yun, Reyna to, Crohn. So, pinagtagpi-tagpi ko, year 2011, doon ko napatunayan na, that was mother, yung maitim, mother, maiden yung lumabas sa likod ko, kasi we're talking about witchcraft eh. Nag-i-invoke ako, nagre-ritual, lumabas siya sa likod ko, and then yung Crohn, yung may corona. So, mother, maiden, and Crohn, doon ko nasaliksik na, hindi lang pala sa Christianity yung Trinity, no? Meron palang mga unang panahon pa ng Ehipto na lahat talaga ng mga patron merong mga Trinity of Trinity, Mother, Maiden, and Crohn, Father, Son, and Holy Spirit. So, meron palang mga ganun. So, doon ko nakilala si Hecate sa buhay ko. Nung in-embrace ko si Hecate sa buhay ko, Goddess Hecate, I performed initiation ritual rites. It was December 2, I think alas 10 ng gabi, at kinabukasan kasi December 3. Tawag dito, piyesta sa baryo namin nung panahon kinabukasan. Kaya natatandaan ko, nag-initiate ako sa kanya. At doon na nagsimula yung journey ko sa practice ng witchcraft. Doon sa chosen patron deity ko. Kaya malinaw na hindi ako ang pumili kay Goddess Hecate. Talagang nagpakita siya sa panaginip ko, nag-manifest siya, tinawag niya ako sa landas na ginagalawan ko. So, iyon yung pinaka-exciting na nakakatakot na naranasan ko sa practice ko and journey ko bilang isang mangkukulam. So, malinaw na lahat ng mangkukulam at lahat ng mga practitioner ay may kaniya-kaniyang mga patron, mga kanya-kanyang mga gabay, physical na mentor at spiritual mentor. Lahat kami merong mga gabay. Masculine.